Hello po sa inyong lahat mga kababayan, muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon naman itutunghayan kagad natin kung anong nangyari sa semifinals day 2, game number 1 between Super Grandmaster Ding Liren ng China versus World Chess Champion Magnus Carlsen ng Norway. Nung first mini-match kung matatandaan nyo, ibinigay ni Magnus ang game number 2 para maka 1-1 si Ding dahil yung game number 1 ay na-disconnect lang ang internet connection ni Ding. So bilang sportsmanship, ay ibinigay ni Magnus, nakakahanga yung ginawa niya, pero sa bandang huli nanalo pa rin siya sa Blitz tiebreaker game. So itong mini-match 2, ito yung kondisyon na kinakailangan ng makabawi ni Ding para magkaroon pa ng mini-match 3. Kung mananalo si Magnus dito, siya na ang didiretso sa final round. Okay, sa mga hindi pa nakakapanood ng mga games na na-analyze na natin sa torneyong ito, ay makikita nyo ang links sa description below. Pakibisita nyo na lang po. Okay, so tinanakagad natin. Ding played D4, Magnus played knight f6, c4, g6, knight c3, bishop g7, so approaching King's Indian, e4, d6, knight f3, King's Indian classical, castle, h3, ayan. So ito yung tinatawag natin na King's Indian classical Makagonov variation. Yung nag-h3 tapos bukod sa pine-prevent yung coming bishop g4 or knight g4 mamaya, ay meron ding intensyon na mag g4. Yan ang Makagonov idea. So dito ay nag-e5, so tuloy pa rin si Magnus sa theoretical pattern at nag-d5. So ikinumbine naman ni Ding yung tinatawag na close King's Indian classical wherein meron namang h3. Combine Makagonov and then close King's Indian. So dito ay nag-knight a6, kaya talaga ang theoretical pattern yan kapag nalilive or pwedeng ilagay yung knight sa c5. So may mga ganyang idea. Then dito ay nag-bishop g5. So kung mapapansin natin itong tinirada ni Ding ay medyo halo-halo. Tapos dito nag-bishop g5 naman. Usually kasi sa Makagonov, bishop e3 lang ang ginagawa and then magda-knight d2, bishop e2 and then mag-g4 mamaya. May mga ganung idea. So tingnan natin yung idea ng bishop g5. Bishop d7, so develop lang si Magnus. Knight d2, ayan na. c6, so para talagang meron din kahit papaanong palu-paluman lang sa center. Bishop e2 tuloy lang sa development, then queen b6, ayan. So nangalikot kagad sa pawn sa b2, and then nag-rook b1, so hanggang dito, bookline pa rin yan. Then dito ay nag-king h8 lang si Magnus, grabe, prophylactic move, novelty. Grabe, siguro kinapa niya yan over the board, yan, diskarte na yan. Kasi ito nangyari pa dati sa laban between Grandmaster Mark Paragua, yan, yung ating National Rapid and National Bullet Champion online, yan, versus GM Basera noong 2015 na tabla, ito ang ginawa, Rook FC8. So tabla sila noong 2015 pa. Alright, pero tingnan natin yung new idea ni Magnus na King H8. Then dito ay tuloy lang si Ding as castle. Then dito ay nag C5 na, no? So kinulos na ni Magnus para mapigilan din yung coming B4. May mga ganun kasing diskarte ang puti, mag B4. So close na yung center and then mamaya ang pinaka-break nito, yung makaka F5, yan ang talagang pinaka-theoretical pattern and idea niyan para magkaroon ng atake ang black. So mag-F5 na yan mamaya. So dito, nag-A3, tuloy pa rin sa pagporma ng at least makapagbigay ng pressure si Ding sa queen side kasi pag hindi siya mag-A3 and mag-B4 mamaya, wala lilingkisin yan pag naka-F5 na. So yan ang pinaka-common attacking pattern ng King's Indian sa black. So dito nag-Queen D8 na, bumalik na, then B4 yan. Hindi na rin talaga mapipigilan ang idea ng Queen D8 para makapag B6. Ayan, so para solid pa rin yung C5. And then dito ay nag-Knight B5, atake sa pawn sa D6, Queen E7, so depensa muna, Rook E1 for the meantime development, paislog-islog lang muna, then nag-H6, neutralize na yung bishop, Bishop H4, maintain lang, then Rook FC8, ayan na. So dito medyo mixture of strategic ideas. So iniisip ko nga dito mag-F5 pero bakit inalis ang tore? So tingnan natin ang ibig sabihin. Then dito ay nag-Bishop D3, unti-unti lang, Queen F8. Yun naman pala ang idea nung paalisin mo na ang tore and then magku-Queen F8 para makaalis na rin yung knight. Kasi nga hindi makaalis kasi nakapin. Hindi naman maka G5 basta-basta para paalisin or neutralize yung nakapin na bishop to Queen E7 kasi makukumit yung light square weaknesses ng black sa king side. So medyo yung Queen F8 ang diskarte, ang cure ni Magnus para maalis yung knight, makapag F5 na mamaya. So dito, nag-Knight F1, yan, isa rin sa diskarte ito kung bakit nag-Rook E1 kanina. Okay, so kailangan malakas tayo sa mga islog-islogan na ganito. Knight H5, ayan na. Okay, so yan talaga ang balak ni Magnus, mawala yung pin sa E7 and then makapag F5 mamaya. Mamaya, timing pa yan. So Knight E3 para extra protection sa F5 coming. Then Bishop F6. Since yan ay bad bishop na kasi nga naka-block, marapat na yan i-exchange sa good bishop. So dito, Bishop takes F6, Knight takes F6, then Knight C3, bumalik si Ding.
Queen E7, balik lang din. Bishop C2, grabing islog-islogan, no? Knight B8. Okay, kasi worst yung knight sa A6, wala nang function. Knight B8, marahil mamaya aalisin tong bishop sa D7 para makakontribute yung knight sa labanan. Queen D2, King G7, regroup lang. King H2, grabe, kunatan, no? C takes B4, humataw na. A takes B4, bakit? Kasi mayroong nakita si Magnus na A5. Yung C5 ay mabubutas, so marahil mai-convert pa niya yung knight dyan in the future. So yan po ang technique na ginawa ni Magnus. Then dito ay nag-rook A1, nag-pin lang para hindi makakapture yung pawn sa A5. And then nag-knight A6 na, diniretso, nagpa-1 pawn down talaga si Magnus. B takes A5, B takes A5, Rook takes A5, pero nakapix naman yung extra pawn ni Ding sa knight. So, okay yan, diskarte na yan. Grabe, ang lalim talaga. Magpapalamang ng isang pawn, yung C pawn ang nilamang, pero nakafix naman ng knight. Yun po ang kinakailangan idagdag natin sa ating mga strategic foundation. Ha? Ibang klase itong mga gantong diskarte. Then dito ay nag-rook E1 lang, patong lang sa A-file. Rook takes A5, Rook takes A5, then nag-Queen D8. So, atake lang sa Rook sa A5, Rook A3, atras lang ng bahagya. Pakabait lang, Rook B8, ayan, so dominahin na yung B-file, nag F3 lang para at least makaalis ang knight or bishop kasi nga, naka-tie down kasi sa pawn sa E4 eh. Then dito ay knight H7, ayan na, so tumatiming si Magnus, grabe, ang lupit. So dito nag-knight E2, Queen H4, ayan na oh. May mga pangangalikot factor eh. Tapos dito, nag-rook A1. So, knight F6, balik lang uli. So, yun pala yung idea nung pag knight H7 kanina. Maihatid lang muna yung queen sa H4. Ang tindi, no? Then, nag-queen E1. So, neutralize na yung queen na nanggugulo. Queen G5, umayaw para ma-maintain yung pressure. Rook A3, depensa lang sa knight. Knight H5. Grabe, ang ganda ng position talaga ni Magnus, no? Ibang klase. Then, G3 para mapigilan yung coming knight F4. Queen D8, ayan na naman, bumalik na naman. Ano na naman kaya yung ruta na iniisip niya, no? Makalikot talaga. Then Queen A1, ayan. So Queen A1 para, yun, no, may target dun sa King sa G7. Then bumalik na, Knight F6. At dito ay may pasabog na ginawa na F4 si Ding. Ayan, para siya naman na makasuntok-suntok man lang. Then nag-Queen E7, maintain lang, depensa lang sa pawn sa E5. At dito ay nag-Knight C3. So para protection, marahil sa pawn sa E4. And then pag E takes F4, G takes F4, so hindi pa rin basta-basta makakain sa E4 kasi nga nakapin pa yung king doon, paki-imagine nyo na lang po. Pero dito raw, mas maganda sana, kinapture na ni Ding, F takes E5. Para pag nag-D takes E5, at least meron na siyang stable pass pawn, and then balik siya knight C3. Yan daw ang mas better version. Okay? Ayan, hindi niya ginawa yan, nag-knight C3, so parang medyo komplikado dating eh. Then nag-king H7 na, ilag na, sa bala na inihahatid ng queen sa E1, then dito ay nag-F5. Ayan, so dito medyo na-pressure na si Ding. Hindi naman niya makapture yan kasi nga magku-queen takes E5, so kinolose na lang niya. Then nag-king G7, ayan, and then rook A7. So nawala yung bisa ng F4 ni Ding, no? Na-close na rin kasi, so rook A7 para at least maka-pressure naman sa bishop sa D7, and then nag-G5, kinolose na talaga totally ni Magnus. So ang labanan nito mamaya sa center at sa queen side na. Then nag-King G2, ayan, islog-islugan, improve lang ng position. Queen D8, iwas na kagad sa pin. Then King F3, extra protection sa under pressured pawn sa E4 para makaalis na rin yung knight or kaya bishop mamaya. Then nag-H5, diretso lang. Grabe. Ang tindi ng labanan na to. Talagang kinakailangan talaga ng tiyaga sa chess. Then dito nag-Queen C1, ayan na. Since nag-commit na ng H5, marahil may mga target to attack the G5 in the future. So dito tuloy pa rin si Magnus ng Queen B6. Inatake yung Rook sa E7. Rook A1, uwi lang uli. Then Rook G8. Ang tindi oh, grabe. Rook G8, parang si Magnus naman ngayon ang aatake sa king side. Then nag-Queen D2. Queen D8 uli. Grabe, ang hihiwaga ng mga tira. Oh. Lamang ng isang pawn si Ding pero walang magawa. Yun pala ang diskarte. Bablock mo lang ng knight. Parang wala pa ring effect. So dito, nag-Rook G1, Rook H8, H4. Ayan. G4. So talagang totally kinolose na ni Magnus pero mas maganda raw sana manatiling open yan. G takes H4, G takes H4 check, then King F8. Isang check lang naman eh. Then later on, at least may mga target pa siya sa pawn sa H4. So, mas, kumbaga, mas makalikot yan. Mas makapagbibigay ng pressure. Pero tingnan natin yung G4, kinolose, King E2, and then King H7. Ayan na. Sayaw-sayawan na naman. Rook B1, nag-Queen A5. Ayan na, para ma-activate. Bawi na kagad sa activity. Knight ED1, Rook G8. Grabe talaga. Oh. Inipan ng labanan.
Knight F2, Queen A6. Hindi pwedeng mainipin dito. So, ito naman, target naman yung pawn sa C4. And then dito, nag-Knight B5 para ma-block. And then, nag-Rook B8. Yun lang. So, bahagyang nagka-pressure si Ding kasi nga, napin yung Knight. Ayan, no? So, dito, nag-Bishop D3, extra protection kasi nga, kakapture na yung Knight sa B5. And then, nag-Bishop takes B5 pa rin. C takes B5. Queen A4. Yun lang. Oh, may atake na naman sa pawn sa E4. Talagang grabe talaga. Napakahirap kalaban ni Magnus talaga. Hindi ko pa po nakakalaro si Magnus ha. Tinitignan ko lang yung mga diskarte niya. Super hirap kalaban. Kasi makalikot siya eh. Napaka-resourceful ng mga diskarte niya eh. Then dito nag-Queen B4. Ayan, yayakap pilit yung Queen kasi makalikot nga eh. Ayaw. Queen A2 check. Queen B2, awat uli. Hamon uli. Queen A4. Queen B4. Queen A2 check. Then dito nag-Rook B2. Yun lang, nag-iba si Ding. Nag-iba si Ding. Bakit? Kasi psychological din eh. Kung marirealize nyo, yung pawn sa C4 nagamit na sa B5. Na-converte na. And then may potential na parang tipong magpo-progress. Di ba? Parang lumalabas nga dito nga kasi clear na yung isang pawn na lamang eh. So, payag na si Magnus dito na tabla. Kaya nga nakipagbalik-balik na lang eh. Pero nag-iba si Ding. Nag-Rook B2, Queen A1, Rook B1, nag-Queen A7, Queen D2. Yan daw ang bad move. Kasi wala eh, umatras na passive. Kumbaga binawasan ng activity. So much better lang daw sana ay P6. Yan, progress na yung pawn. So pass pawn must be push. Pero hindi nagawa yan ni Ding. Ang ginawa niya ay Queen D2. So naging passive tuloy yung queen niya. Knight takes D3, Queen takes D3. At dito ay nag Queen A2 check. King F1 at dito ay natumbukan ni Magnus ang good move. Ano kaya yung good move na yun na talagang nakakagimbala ng kaisipan? So bigay ko sa inyo, pinaka-puzzle natin. Bigyan ko kayo ng kaunting segundo. Sa ilang sandali lamang ay itutuloy na kaagad natin. Start. Maraming salamat. Ang ginawa ay Rook C8. Ayan, no, mangangalikot sa C2. Atakihin naman yung Knight sa second rank. So dito, nag-Queen B3. Ayan, para ma-neutralize na, ma-queen to queen na talaga. Dito ay may last shot na ibinato si Magnus na talagang naparesign si Ding. Ibig sabihin, ang Queen B3 ay blunder. Ano kaya yung excellent move na ibinato ni Magnus? Bigyan ko kayo ng kaunting segundo para ma-post nyo, gawin nyo pong puzzle at sa ilang sandali lamang ay itutuloy na kaagad natin. Start! Maraming salamat po. Ang best move, excellent move ay Rook C1. Tepok. Grabe. Nagkaroon ng Rook C1 check. Kapag kinapture, mawawalan ng support ang Queen sa B3. Okay? So kapag naman umiwas lang, King G2, may simple Queen takes B1 and winds. Lipad ang isang tore ni Ding. Hindi niya napansin yan. So marahil sa kakulangan na rin ng oras, napabato ng Queen B3, blunder. So ganun talaga. Grabe si Magnus. Lampasan mo sa opening, lampasan mo sa middle game, lampasan mo sa end game, may time pa. Kumbaga may clock naman. Ang hirap, hindi mo malaman kung saan kalulusot eh. Kung paano mo yung neutralize eh. Ang lupit talaga ni Magnus. Talagang world champion talaga. So yan po ang nangyari sa kanilang buena manong first game sa kanilang mini match number 2 at i-analyze naman kaagad-agad natin ang game number 2. Antabayanan nyo lamang po. Salamat po. Sana natuto kayo sa game na ito. At kung kayo ay natuto, please like and share the video. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click yung notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update kaagad-agad kayo. Salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa ating YouTube Chess channel at sa ating Facebook page na RNT Music and Chess. Muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.